Ano nga kaya ang matinding dahilan kung bakit itong si Justin Brownlee hindi nakasama sa lineup ng FIBA World Cup? At kailan nga ba magsisimula ang Commissioner's Cup schedule? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Sa katatapos nga lamang na PBA On Tour, tila naging isang achievement naman kay Coach Chito Victorero ang pagkapanalo nila kontra sa lahat ng team dahil wala nang nakatalo sa kanila, mga ka-idol. Ayon nga sa ating source, sinabi ni Coach Chito Victorero, "Our team has been building chemistry-wise with the addition of Abu Tratir, Jose Perubo, and David Murel. At least we got built with them early. Our team built up early, but again, we know this isn't the real battle yet. If other teams are not serious with the preseason, we're committed to it. We want to improve because we can't afford to relax. We're not a very talented or strong team." Celebrate man ang Magnolia, ngunit tila prayer naman para sa nangyari kay Jeremiah Gray bago matapos ang PBA On Tour kung saan nagkaroon nga siya ng knee injury. Sa ngayon nga, mga ka-idol, sinasabi na itong si Jeremiah Gray ay dinischarge na sa ospital. Wala pa rin talagang update kung ano ng status sa nangyari kay Jeremiah Gray. Ayon na nga lamang sa update ni Coach Tim Cone, sinasabi dito na Jeremiah dislocated knee. The doctors were able to put knee back in place and strengthen it. Initially, the injury was suspected to be another ACL case for the 26-year-old Gray, who suffered the knee injury in 2021 following an awkward landing after a dunk while playing the PBA 3x3 for TNT. Nasabi pa nga yung mga injury na naranasan ni Jeremiah Gray na ACL at knee injury ay naranasan din ng ibang PBA players na naging resulta nga ng maaga nilang pagkawala sa liga o kaya pagre-retiro dahil hirap na sila makipagsabayan at trauma na din. Pero yung kay Kevin Alas, 2 beses na injury na malala pero nakabalik pa din siya. Sana gawing inspirasyon ni Jeremiah Gray si Kevin Alas para maging malakas ulit siya. Pero for sure, mas magiging maingat nga itong si Jeremiah Gray kung sakaling makabalik siya sa PBA. Tapos man ang PBA On Tour, tila naman hindi natatapos ang bakbakan sa PBA 3x3 kung saan pinatunayan ng Cavitex Brave na isa sila sa pinakamalakas na team sa PBA 3x3 ngayong Season 3, mga ka-idol. Kung saan nakuha nga ng Cavitex Brave ang Leg 4 at Leg 5 ngayong Season 3, kung kahit inaabangan din kung patuloy na makukuha ng Cavitex Brave ang Leg 6 ngayong Season 3, mga ka-idol. Lalo pa nga sa standing, sila ang nangunguna na nakakuha na nga ng 410 points at pangalawa nga ang Barangay Nebra na may 328 points. Sinundan niya ng TNT na may 290 points, Meralco Bots na may 285, Pioneer 260, San Miguel 258, Wilcon 211, Blackwater 190 at nasa bottom 3 nga ang tira firma, Northport Batang Pier at TJ Titans. Update din, mga ka-idol, kung saan ready na nga ang Rain or Shine para sa darating na Jones Cup 2023 kung saan itong si Angie Kwame ay magiging ka-team up nitong si Nick Evans bilang import ng Rain or Shine sa darating na Jones Cup. Pwede mang sumabak ang Rain or Shine sa darating na Jones Cup, ngunit tila pressure naman ayon kay Coach Sheng Giao ang dala nito sa kanila. Dahil sabi nga rito sa ating source, nabanggit ni Coach Sheng Giao, ang mahirap dito, may pressure agad tayo. Yung previous team natin before the pandemic pa, nag-champion. Kaya lang nakita naman natin 5 yata yung import nila. So yung sa atin talagang organic lang, organic team ito. So malaking difference yung may 5 imports and organic team like ours. Tila sa darating din, mga ka-idol, na Commissioner's Cup, itong si Nick Evans na ang magiging imports ng Rain or Shine. Ngayon namataan na rin na puspusan ng pag-iinsayo nitong si Nick Evans kasama ang buong team ng Rain or Shine. Inaasahan din na magiging maganda ang tandem nila ni Angie Kwame sa darating na Jones Cup at sana nga'y makuha nila ang titulo ng Jones Cup 2023. Para naman sa Commissioner's Cup, mga ka-idol, on October 15, 2023, magsisimula na ang Commissioner's Cup at yan nga'y gaganapin sa Smart Araneta Coliseum at makakasama natin muli ang guest team na Bay Area Dragons. Sa pagsisimula nga muli ng Commissioner's Cup, itong si Tom Vodanovic, mga ka-idol, ay muli magbabalik bilang Converge import. Tila inaasahan nga na makakasama nga niya muli itong si Ken Tufin, kung saan itong si Tufin nga, mga ka-idol, ay nag-apply na para sa darating na PBA draft. Kung sakaling makuha siya ng Converge Fiber Xers, makakasama niya itong kanilang import, kasamahan niya sa New Zealand. Unti-unti na nga natin, mga ka-idol, nakikilala ang mga imports sa darating na Commissioner's Cup, ngunit tila itong si Rako Sevic sa dating imports na Magnolia Hotshots ay binigyan na nga ng go signal na maaari nga siya makilahok
sa darating na PBA Commissioner's Cup. Kung sakaling interesado pa rin kunin ng Magnolia Hotshots itong si Rakocevic bilang kanilang imports, ngunit sa ngayon ngay sinabi ni Coach Chito Victolero, hindi pa nga final kung itong si Rakocevic ang kukunin nilang imports, ngunit nasa option nga nila mga ka-idol. Isang good news rin mga ka-idol kung saan itong si Jimmy Alapag ay makakasama nga bilang coach ng Sacramento Kings sa NBA at isang malaking karangalan nga ito para sa Pilipinas. Usapang karangalan para sa Pilipinas, tila handa na rin ang Gilas Pilipinas para sa pagsabak sa FIBA World Cup mga ka-idol. Katatapos ng Pocket Tournament na ginanap sa China, tila tagumpay naman ang Gilas Pilipinas. Lalo pa nga tinalo nila ang Iran team at Senegal team. Taman si Scary Thompson, Justin Brownlee at si Jordan Clarkson mga ka-idol. Ngunit ngayon ngay, tila itong si Jordan Clarkson naman ay ready na para sa ensayo sa Gilas Pilipinas dahil narito na nga siya sa Pilipinas mga ka-idol. Gayun din naman itong si Kai Sotto ay makakasama na rin sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA World Cup. Magandang tandem ito mga ka-idol kung itong si Kai Sotto at Jordan Clarkson talagay makakasama sa Gilas Pilipinas. Lalo pa nga kung makasama na nga itong si Justin Brownlee. Ngunit sa kasamaang palad nga itong si Justin Brownlee ay hindi makakasama sa lineup ng FIBA World Cup. Kahit nung una ngay sinabi sa ating source na multiple PBA head coaches and team owners hoping SB to choose Justin Brownlee as Gilas Pilipinas naturalized players for 2023 FIBA World Cup. Si JC NBA player yon, no doubt. But yung Brownlee ibang magmahal sa Pilipinas. Tagal na yung sumasama sa practice. Diba dito sa bansa natin ng laro si Brownlee mahal ang Pilipinas. Mas lalo yung gaganahan kung siya ang maglalaro sa August. Ngunit hindi nga ito nangyari mga ka-idol at marami nga ang nalungkot dahil itong si Justin Brownlee hindi makakasama sa lineup ng FIBA World Cup dahil si Jordan Clarkson na ang makakasama ng Gilas Pilipinas. At ang isa nga sa dahilan mga ka-idol itong si Justin Brownlee ay makakalahok sa darating na Asian Games sa September as naturalized player ng Gilas Pilipinas. Inaasahan nga itong si Justin Brownlee at Angie Kwame ang magiging magkatandem sa darating na Asian Games. Gayun pa man itong si Scary Thompson naman ay wala pa rin kasiguraduhan kung makakasama na nga sa Gilas Pilipinas, lalo pa nga't nagtamo nga siya ng injury niya sa kanyang kanang kamay mga ka-idol. So kung kayong tatanungin ko, no Scary Thompson at no Justin Brownlee para sa darating na FIBA World Cup, no problem pa rin kaya sa Gilas Pilipinas? Kung ano yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.